So, hello mga ka-sellers. I'm Karine or CJ Antonaga as your accountant for today, and I will be teaching ngayon tutorial about the accrual basis of bookkeeping, yung actual na Shopee sales recording natin, no? Kasi yung mga previous though actual siya ng Shopee, cash basis yun. Pero since naglabas si BAR na dapat ang recording natin is accrual, baka magkaroon kayo na, baka mag-shift kayo na maging accrual basis na yung bookkeeping or yung pagre-report kay 1701Q and yung mga reporting natin kay BIR. So, tuturo ko lang to sa inyo para magkaroon kayo ng idea, pero di ko sinasabi na ito yung sundin nyo talaga. Nasa sa inyo kung susundin nyo or uh, basta bahala kayo. Kasi ito, parang guide lang naman to. So, disclaimer tayo, this video, so since there were no specific guidelines to record the online selling transaction in the books, this video is guide only. Guide lang natin to to record the transaction based on the accounting entries. So, this guide is for non-VAT taxpayers, Shopee Shop only, kasi wala akong Lazada, TikTok na reports, kaya hindi ko malalagyan. Tapos, ito yung mga first timers na magre-record sa books. Iba pa yung merong kang naging cash basis ka ng mga first quarter tapos mag-shift ka to accrual kasi may yun, parang transitions. So, yan. So, yun yung ating disclaimer. Sorry. So, ano ang ways natin sa recording natin? So, first, ang gagamitin natin is yung using cash receipts book only. The entries will be included in this book whether the transaction is cash related or not. Yun, sa cash receipts books lang ilalagay natin lahat ng transaction whether related sa books ay related sa cash or not. So this was kaya kung medyo natagalan ng kasi nangangalap pa ako ng ideas from other accountants kung paano namin gagawin to, kung approve ba kay BIR, kung magiging ganito. Kasi may mga kilala din kami sa BIR. So, sabi naman ng other accountants and BIR employees, as long as it is understandable, kung mai-explain mo kung paano mo yun na-record, kung ano yung naging transaction doon, it's okay with them. So, kailangan mo lang ipanindigan yung paano mo na-record. Since ang cash book ay parang recording din siya, parang journal entries din siya, pwede ka talaga mag-record. So, ayun siya. So, number 2, using cash receipts and journal book. So, dito naman, di ba may 4 books tayo, ang cash receipts and journal book ang gagamitin natin. Non-cash transactions will be recorded in the journal book and upon collection, the transactions will be recorded in the cash receipts book. So, any related uh, pagka pagka receive natin ng order, pagka ship out natin, na-record natin sa journal book. Tapos kapag na collected or completed na yung transaction, doon na tayo sa cash receipts book. Okay. So, 3, using sales journal, purchase journal, cash receipts, cash disbursement, and journal book. So, this is the proper way of recording sales account. Yung may register your books through Chorus. So, itong pinakamaraming books na to na kailangan, bali, aabot siya ng 6 kasi sales journal, purchase journal, cash receipts book, cash disbursement book, journal book, and the ledger book. So, ito yung parang pinaka madaming book and ito yung pinakatama. Pero, yun nga, pwede mong shortcut nga lang with 1 or 2 using the options 1 and 2. So, ano-ano yung kailangan muna natin? Syempre, pagka kailangan natin mag-record, ano yung kailangan nating i-extract from the Shopee? So, what are the shop reports na kailangan nating i-kunin? Yun. So, order all report. So, in Shopee Seller Center, click mo yung My Orders. Then, in My Orders, go to all. Then, in the upper right corner, you will see the export word.
click then input the date range you want to extract. So wait for the process, for it to process, then click download. Summarize data, what's best for you, kung ano yung mga, so dito siya, sorry, so yan siya, may orders, tapos dito sa all, then dito siya sa export. Tapos pag natapos na yung process niya, lalabas siya sa dito sa export history, then may makikita ka doon, may reports dyan, tapos dito yung download. So i-click mo lang yung download. Yun. So, another thing, kasi kailangan din natin mag-record nung ating collection. So, income release report naman. In Shopee Seller Center, click My Income. Then, input mo yung password to verify. In the income details, you can see the word released. Click it then, select the date, click the export. So, ganito naman siya sa My Income. Pag na-release, pag napunta ka sa My Income, may password na ano, tapos punta ka dito sa My Released, tapos select mo yung date dito, then export. Yun lang siya. So, ganun siya. So, punta tayo, ituro ko yung actual na, so, ituturo ko yung actual na pag-extract ng mga reports. So, paano natin sa-summarize, ganun. So, for this discussion, we will use the April reports kasi nga, second quarter na rin na-release yung regulation. So, second quarter, parang, second quarter nagsisimula yung mga accrual. Parang ganun siya. So, order all, ito yung mga kailangan natin. Order all 2024 na 31 tsaka up to April 30. Tapos, income release ng buong April. Ganun siya. So, let's proceed dun sa ating Zoom. Dun tayo sa actual. So, ayun no. Nandito na tayo sa ating Shopee Seller Center sa laptop. So, sir, sorry, So, ang kailangan natin dito, papakita ko muna yung paano natin ma-extract. So, meron na rin naman ako dun sa previous file ko, sa previous upload. Pero, eto, mas na intindihan ko na maigi kung paano yung process. Tsaka, mas may isa-isa ko sa inyo. So, ano ba kailangan natin? Dito muna tayo sa my orders. Then, pagka may orders natin, ilalagay natin dito sa all. Pagka all, uh, export natin yung dates natin na kailangan. So, ang kinuha ko kasi is March 31 to uh, April 30. So, export lang. Yan. So, makikita nyo dyan, parehas yung ano, pwede na siyang i-download. So, hindi ko na i-download ulit kasi may download na rin naman ako. So, another report, yun yung order all na, ano natin, na, yun, na report. So, parang ganito siya. Sorry, napapagalan. So, ganyan. Parang, ito, ganyan. Yan, madami yan. So, yan yung lalabas na pag clinic natin yun, download nung ano natin, nung sa order all. So, order all, dapat yung pangalan nung file name natin. So, another report is yung my income. Dito tayo sa my income, sa finance, sa my income. Tapos, enter lang natin yung password. Then, yan. Since nandito na tayo, yan, makikita nyo yung total. Ayan, ito, this week ba, lagay natin dyan is, yan, select date tayo ng April to April 30. Ayan. Then, export natin siya. So, ayan, may income release na rin siya. So, pag nag-process yan,
Na-download mo na lang yan. Tapos, pagka na-download, ganito yung magiging kinalabasan niya. Yan. So, mahaba siya. Ganyan siya kahaba. Yan. Nandun siya. So, yan yon. Tapos, may mga ganyan. Service fee details, adjustments. So, meron. Yan. So, ito, meron akong adjustments. Pero, ano, as if sold siya. Kasi, ang adjustment is na logistic issue. So, as in sold. So, ang ano lang doon, as if sale ko siya. So, hindi na ako magre-record ng may mga adjustment. So, ayan siya. May summary, may, ayan. So, dito na tayo sa order all. So, ganyan siya. Pero wala tong mga filter na to kasi parang ginawa ko na lang siya. So, ayan. Dinlagay ko na rin dito yung income release. Copy-paste ko lang siya. Tapos ito, naglagay ako ng numbers ng table from order ID to refund. Yan, hanggang ano yan. Kasi kailangan natin mamaya sa formula. So, pag ano, pag ang kailangan na lang is ito. So, yan. Ang kailangan ko lang naman is original product. Ito sa income release pa din to. Original product, commission, service, transaction, loading, tsaka total release. So, ano ba mauna nating gawin? So, sa ano, transfer necessary data to the other sheet. So, ito, magta-transfer muna tayo. So, ano ang ita-transfer natin muna? Start tayo sa order ID kasi kailangan natin siya for the completed order. So, order ID, ayan tayo. Order ID, copy-paste lang. Then, order status. Then, cancel reason. Kasi para malaman natin na ano yung mga dapat natin i-cancel. So, ship time. Kasi nga, ang record natin ng sales is yung sa ship time natin. Yung actual ship time natin. So, ship time. Tapos, original price. Doon sa previous kong video is ang kinuha ko is product paid by buyer. Pero, nagdodoble kasi kapag product price paid by buyer or may mga discount si Shopee na nililes niya na doon. So, ang kinuha ko na ngayon is yung original price. Ano natin yung original price. So, again, kapag may mga amount, I'll, uh, wait lang. Paste, tapos yan, tapos values. Ano? Sorry. So, mali. Sorry. Sorry. Pagpasensyahan nyo muna since para actual kasi itong ginagawa ko kaya medyo may mga mali-mali ako. So yan, values then add. Yan. Para number yung lumabas sa kanya. Kasi yung kanina kapag pinaste mo lang siya, text yan. So hindi mo siya ma-add. Yan. Kapag in-add mo tong yan, zero lalabas. Unlike kapag yung control, right click, tapos values and add, number siya. So, madali natin siya mga add. So, ganun. Original price, then price discount, if meron. Yan. Price discount from seller. Values, add. Right click lang yun. Right click. Yan. Then, basta yan. Ang mga kukunin, so, ang mga kukunin natin for the order all na report is yung order ID,
Order status, cancel reason, ship time, para hindi ko na isa-isahin. Ship time, rig price, then price discount ni seller, seller voucher, service fee, order complete time, para malaman natin yung ano, then yung invoice request type, para kung ano, yung product name, nasa dulo na tong mga to, quantity, return quantity, para ma-monitor natin kung meron, name, tsaka address. Yan yung mga kailangan natin. So, para hindi na ako mag-isa-isa dito, ginawa ko na siya. So, sa step 1 done na. So, ganyan na yung mga nakuha ko. So, order ID, ganyan, complete time, invoice, product name, quantity, return name, tsaka address. So, itong lahat na to, mahalaga for ating recording ng sales. Yan. So, meron tayong service fee, ganyan. So ayan na siya lahat muna. So, ano yung step 2 naman natin? So, sa step 2, i-edit natin yung summary. So, paano natin siya i-edit? Delete natin yung canceled order. Dapat yung i-delete natin is yung canceled at before ship time. So, dito na tayo sa step 2. So, pagka ganyan, i-ano mo na lang, copy mo na lang. Yan. Tapos data, i-filter mo. Tapos, kapag ka-filter, ilagay mo lang dito, canceled. Yan. Cancel. Or dito. Yan. Cancel. Tapos, ayan. Ano ba yung mga canceled dito? So, yun. Canceled by buyer, canceled by buyer. Ito mga need to change. Yan. So, ibig sabihin, itong mga to ay before pa ma-ship yung product. Kaya dito, sa ship time natin, ano yung ship time ko? Sorry. So, ayun. Nawala yung ship time dito. Pero dapat meron yung ship. Ayun, no. Ah, dito, yan. Wait lang ah. Balik ko muna dun sa ano. O yan na, wait lang. I-delete ko muna to. Step 1. Tapos copy ko lang dito sa step 2. Kasi magulo, di ba? So, ganyan siya. Select ko lang yung mga data. Then, filter. Mag-filter yan sa taas. Yan. Then, select ko yung mga canceled lang. Ay, select ko yung canceled. Ayan. Kaya pala walang ship time kanina. Is, hindi ko siya na-ship kasi canceled by buyer siya. Kumbaga, before pa ako mag-ship, na ano na agad ni buyer. So, hindi ko na siya na-ship. So, i-delete ko siya for the purposes na hindi ko siya masama dun sa sales report ko. Kasi canceled eh, hindi canceled na natural siya na si buyer ang nag-initiate. Kaya wala siyang ship time. Pero kapag may ship time yan, pwede mo na siyang i-record. So, didelete ko lang siya. Then, ayan na. Okay na. So, completed and shipping na lang yung matitira.
dun sa ating return, ay dito sa ating books. Then, one step is yung i-arrange natin according to ship out date. So, filter ulit, then sort A to Z lang siya. Kasi may mga ano na ship time ko na iba, yung order ID is late na ship kasi may mga pre-orders kami. So, ayan, kapag finilter mo yan na A to Z, mauuna yung mga magkakasunod-sunod na siya according to kung kailan mo na ship. So, okay na siya. Then, steps, insert accounts receivable number and total each day. So, insert lang natin dito insert tayo dito ng accounts receivable natin. Ayan. Kasi kailangan natin siya for the recording nung mamaya natin sa yun. So, recording natin sa books natin. So, another step natin, then to total daw natin each day. So, ganyan siya. Pag na-total mo na yan, yan, ah, the rig price minus lahat ng discounts and service fee. So, ito, unexpected natin, 76 pesos and 86 pesos yung expected na ma-receive natin kay Shopee kasi less na yung service fee and kung may discount. So, ito na lang yung expected natin ma-receive. So, kaya accounts receivable siya. Parang may receivable tayo kay Shopee. So, total lang natin siya per day. Yan. Para madali nating maano doon sa sales invoice natin. Sorry. Tinotal mo na yan. So, yan na yon. Every day, magtototal ka. Yan. Insert ka lang dyan ng another row. Then, yan. Ganyan. Pero, i-ano mo na din to. May formula ka na din dito ng accounts receivable. Basta ganyan. Hindi ko na iisa-isahin to kasi marami nga. So, dun tayo sa step by step na muna. So, ayan. Kunyari, yan na siya. Makompleto mo yan hanggang sa dulo. Then, step again is dun remove natin yung service fee on the blue highlight. Kasi, mapapansin natin dito, kunyari, itong may blue highlight na to, kung ano mang kulay yan, indigo ba yan? So, ayan, parehas sila ng order ID. So, pag tiningnan mo yan sa income release natin, itong order ID na to, search natin sa income release, yan, isa lang siya. And 45 pesos yung original product. So, original product, 45 pesos. Dito na tayo para mas madali. Yan. 45 pesos yung original product niya. Ayan. Ito siya, parang yung total na, ano yan, 45 pesos. Pero yung income release niya, sorry, yung service fee is 3 pesos lang. So, didelete natin yung extra na service fee sa isang account. Yan. So, lahat niyan, kunyari, itong dalawa na yan, lahat ng may blue natin, i-delete natin yung ano. Kasi, doble yung service fee na nakalagay dito sa summary. So, kasi kapag dito, isa lang yung service fee, 3 pesos lang talaga. So, ganyan siya. Kasi, i-ano natin sa iba pa. Kunyari, ito si GD. Yan. So, dapat ang total product price ko is 87. Tapos, 6 pesos lang dapat yung service fee. So, hanapin natin na. Yan, ito. Yun. At ayun, nagkakaiba siya. Yan, kaya ako nalilito sa mga to eh. Kunyari, ito.
Wait lang. Ay, sorry. Ayan, 110. Okay ba? Ah, ito pala yun. Sorry, ito pala yun magkasama. Eh, ayan, 110. One, and pag pinag-plus mo yung dalawa. So, ayun, meron parang meron na nagkaroon ng gap dito kasi ang original price is, yun. Pero ayun nga, hindi, ito pala yan. 114? Ano ba ako? 87. Or may na dito na. Anyways, pag ito, kunyari, ito nga, 110, tapos 6 pesos yung service fee. So, magkakaroon ng, ayan, ang service fee niyan is, ayan lang. So, yan natin ang view, please, para, yan, yan siya. So, ayan na. So, tama na yung steps niyan. Yan. So, remove na yung mga double. So, dito, ayan na siya, okay na siya. So, naka-remove na yung double natin. Try natin itong si Jaycus. Jaycus yung dulo. So, 60, tapos 3 pesos yung service fee. Jaycus, 30, 60, bali total of 60. Ito siya. Then, 3 pesos yung service fee. Tama ba? Ito. Yan, 3 pesos yung service fee. Okay. So, ganyan siya. So, ito siya, step 2 natin na yung natapos ko na. You please pay. Yan. Yan siya, natapos ko na siya. So, another ano natin, step natin is include natin yung income release column dun sa step 2 natin. Dun sa ano natin, sa order all. So, pagka ganyan, 'di ba, meron ng accounts receivable tapos may complete time na. I-insert natin, sige, saan ko ba in-insert yun? Ay, ano natin, para hindi tayo malito. Dito natin nilagay yung complete time. Yan. So, step 3 natin, ilalagay natin dito yung order summary natin, ay yung complete. So, ano-ano yung mga nasa complete na natin? So, parang 5 yata yun. Hindi, ito. Ito yung mga 6. Sorry. Ayan. Yan. So, ito yung mga nasa income release 2. So, may order ID dyan. May payout complete. Kung kailan siya na-complete. Yan. Tapos, original price. Ito yung, kasi ang dami niyan, di ba? Ito kanina, ang dami niyan. So, yung iba hindi naman dyan kailangan. Kaya, dito, hinide ko lang yung mga parts. Tapos, ito yung column number. Kasi gagamitin nga natin mamaya. So, ayan. Ang tinira ko lang original product, commission, service fee, transaction fee, withholding tax kasi nagkaroon tayo ng withholding tax ng makaraan. Tapos total release. So, ayan. So, paano natin kukunin yung mga yon? So, ang formula is VLOOKUP, then ang ano yung lookup value natin? Kaya ang inano ko kanina is my order ID. Yun yung lookup value natin. So, pagka lookup value mo dyan, then ang table array natin is itong simula sa remember kapag VLOOKUP dapat nasa
pinakaunang side yung ilolook up mo. So, yan. Hanggang dito sa total released. Tapos hanggang sa dulo. Yan. Then, ano ba yung index column number? Ano yung return value na gusto mong makuha? Since nasa original price tayo, so column number 7 yung ilalagay ko. Then, approximate match ba? Kasi pag approximate match, hindi siya tumutugma. So, ang ginawa ko, false. So, false, exact match. Tama ba? Ayan, false nga yung ginawa ko para exact match. Kasi kapag estimated match lang, nagdodoble siya. So, ganyan, no? Ayan. Tulad niyan, 91 yung naging price natin. Yan, tama naman siya. Yan, yan, tama. Yan. So, i-copy mo lang yan. So, hanggang sa dulo, i-copy mo siya. Then, kap i ang formula mo, ilalak mo yung, lalagyan mo ng dollar sign itong nasa unahan na A. Para yun lang yung makuha niya. Para kapag nag-copy ka, yun lang makukuha niya. Then, ilalak mo tong, lalagyan mo ng dollar sign itong mga after income release. Yan. Okay na yan. Pag nalock mo yan, pwede mo i-copy tapos sa commission fee. So, magkano yung commission fee? Ay, anong number ng column sa commission fee? So, number ng commission fee is 19. So, 19 ang ilalagay natin dun sa step 3. Kanina 7 kasi original price is 7 na column. Ngayon 19. So, yan, lalabas siya. So, pag service fee, tapos copy-copy lang, pag service fee, ang number is 20. So, service fee is 20. Yan. Service fee 20. Then, transaction fee is 22. Ang babaguhin mo lang dito is yung column na index number. Yan lang. Then, yan. Then, ang withholding tax number is itong 23. Tapos 24 lang yung total release. Okay. 23 and 24. So, 23 to and 24 to. Copy, paste, then 24. Ganyan siya. So, i-copy mo lang siya lahat. So, ganyan siya, no? Ito lang naman. So, pag natapos mo yan, hanggang dulo, medyo okay ka na, then, ito, bakit nag-end ito? Hindi ba siya nakita? Kita naman, 105. Walang kung bakit nag-NA siya. So, ayun, no? Bakit nag-NA yun? Ay, hindi, wala na. Ay, sorry. Ito pala tayo sa original product. Ayun, hindi siya kaya na siya, hindi, ang tinapi ko ay hindi nakalock. So, ito mga nakalock yung ikakapit natin. Kasi kapag, nagkakaroon siya ng NA. So, copy lang. Yan. Hindi kasi niya napipick up. Yan. So, assuming na natapos natin yun, yan. Again, yung may mga blue order, ibig sabihin sa isang order lang siya. Ano natin na, hide ko muna to. Para makita nyo na, ay, hindi. Yan ko na lang. Freeze. Ayan.
So, yan, sample. Etong dalawa, parehas siya. So, ang original price niya is 45. Etong dalawa, 15 plus 30. So, ibig sabihin, ito, nagdoble. So, commission fee, doble siya. So, tatanggalin natin yung itong mga naka-blue. Kasi magdodoble. Sample ulit natin itong Jacuz na 60 pesos siyang dalawa. Ayan. So, tatanggalin natin yung naka-blue. Ayan. Basta lahat ng naka-blue, tatanggalin natin. So, 27, 57, tama naman. Ayan, basta yan. Tapos, pag ano natin dito, ito na yung tapos natin. Yung mga wala na yung, ah, so, ang dinilit ko pala is itong completed. Ito. Para hindi na siya mag-reflect. So, ayan. Ayan na yung deleted ko. So, wala na siya, no? Ayan. Okay na siya. 315, 110. So, dun lang ako nagkaroon. So, okay na. Meron na tayong, ah, yan. So, paano naman natin siya i-record sa books na? Ito na yung recording natin sa books. Since meron na tayo na ito, marirecord na natin siya. So, let's go to dun sa option. So, sa option 1 natin is yung CRV. So, dito sa CRB only, ano-ano ba yung dapat nating ilagay doon sa books natin? So, date, customer name, reference, sales natin, debit, credit. Ayan, credit, debit. Itong receivables, actually, debit and credit yan. Yan. So, paano na natin siya i-record? So, date, since ang una kong ship time dito is itong ah, April 2. Lagay natin dyan, April 2. Tapos, ang customer's name natin is yung Shopee Various. Various customers, Shopee. Then, ang reference natin, kunyari, SI, ano yan, 001, kasi kakastart mo pa lang. So, ano yung sales natin? Again, ang sales natin is yung original price. So, yan. So, saan natin kukunin yung sales? So, original price is ito. Sorry. Nakatotal na pala. So, sales, ang original price is 171. Sige. Muna natin tong i-check para may ano tayo. So, kung may sales discount, lagay natin. Ano yung sales discount? Ito, tatlo. Para hindi na tayo mahirapan. Ito, tatlo. Yan. Sales discount. Yan, yung price discount by seller, seller voucher, seller bundle. Yan, mga discounts yan. Since wala siya, okay na. Tapos, yung service fee. Service fee, debit, kasi expenses. Yan, 9 pesos. Tapos, ang accounts receivable natin is yung ano nga, yung etong sales minus yung service fee. Kasi nga, ito yung di na natin makukuha. Tapos, ito yung 162 na actual na, na expected natin na ma-receive natin kay Shopee. So, checking natin. Ang checking ko kasi is dapat itong credit kapag minus mo yung mga debit, ito mga debit,
is dapat same siya or zero siya. Ay, okay. Sorry, sorry. So, ang checking natin is sales minus lahat ng debit. Credit, lahat minus lahat ng debit. So, zero. Dapat zero siya lagi. So, April 2, ito yung sales ko. So, dito, wala akong collection, yung wala akong completed time ng April 2. So, I don't need to record the completion. So, again, April 2, doon na tayo sa, ito ay recording ng sales. Sales recording siya. Then, April 3, 2024, meron ulit akong sales. Sales recording natin, various ulit. Since wala naman akong ano. So, 002. Then, ano ulit yung sales natin? Yung original product price. So, ayan, lahat to is April 3. Okay. So, April 3, 560. So, nakita nyo, wala naman akong 500 above na sales. Yan, 560. Then, sales discount, if any. Wala naman ako niyan. Pero kung meron kayo, at kaya nilagay ko na to dito. So, yan siya. So, ano yung service fee natin? Ay, yan siya. So, accounts receivable natin is same siya doon sa 529. So, i-check ulit natin kung tama. Oh, zero ulit. So, ganun, ganun lang siya. Dapat yung credit mo is equals to the debit. Kaya kapag minus mo yung credit sa debit, mag-zero. So, since sa April 3, again, ito, completed time natin, meron akong sale mayroon akong collection ng April 3. Diba? So, since may collection ako ng April 3, ito yung mga nakolek ko. Ayan. So, ito yung summary nung nakolek ko. So, paano ko siya i-record? So, April 3 pa din, kahit hindi ko na ilagay, basta under April 3 siya. So, cash collected for the day. Yan. So, wala na akong reference kasi cash collection ko naman siya or pwede ko naman siya, kayo kung anong gusto nyong ilagay. So, pwede nyo lagyan ng customer number or ano, sabihin na natin customer number 2, ganyan. Para na ano kayo. So, yan. So, sales natin, ay wala tayong sales kasi collection yung inaano natin, 'di ba? So, ano ang pinaka ano natin dito? So, magkano yung na-cash receive natin? So, ang cash receive natin neto ay itong 77. Ito, total release. Kasi ito yung na-receive natin eh. So, CNT, so commission to. Commission and transaction. Eh, debit siya. Kasi parang expenses natin siya. Is ito siya. So, ma-minus natin kasi naka-negative siya doon. So, ayan. Itong si commission plus itong si transaction. Okay. 9 pesos. Since si service fee is already recorded na, ayan, pero tumaas pa. Ayan, tumaas yung service fee natin. Tama ba na tumaas yung service fee? Or mali lang ako nakuha? Tama yung service fee. So, mukhang mali yung naging service fee dito. So, i-check nyo pa din. So, ang service fee dito is 5. Check natin ulit yung iba. Ayan, 442 yung sa, ayan, tama naman yung sa iba. Nagkamali lang siguro na
makuha itong step 3 ko. Bakit 6? Sorry. Medyo kailangan ko lang para yung sa record ko is tama naman siya. So, 19 nga ba yung service fee natin? So, ayun, dahil magkaparehas yung account ko ng commission tsaka service fee. Yan, parehas 19. Yan nga, pag nagkamali ka ng record talaga, pag nagkamali ka ng formula, magkakamali siya. So, ang service fee natin is under 20, pero 19 yung ayan, nasa formula ko. So, kaya nagkakamali ako. Yan. So, tinama ko lang. Ayan. So, paraas na siya dun sa ating count kanina. Palitan ko lang kasi para tama rin yung recording ko dun sa books ko. Mali lang ako ng formula pero tama yung nasa income release. Sorry. Actually kasi to kaya medyo kung may magkamali ako, yun nga makikita nyo na mali yung formula ko. So ito kaya siya NA kasi hindi pa siya collected. Wala pa siya dun sa collection na report ko. Dun sa income release na reports. Collected siya ng May pa lang. Ito, May. Kaya collected pa siya ng May and wala pa siya dun sa released report. Okay. So, tama na. So, nung April 3, 5 pesos din yung service fee. Service fee na na-record. So, pareha siya. So, okay na. Since recorded na siya. So, magkano yung accounts receivable na ine-record ko, naka-partner nito. So, itong 86 yon. So, ima-minus natin yung 86 pesos na yon. Ito siya. Yan. So, naka-negative siya kasi nga collection siya. So, mawawala na siya sa accounts receivable ko since na-collecta ko na siya. So, ano pa? Yan. Okay na siya. So, i-check natin. Zero. So, zero yun lalabas pa din sa kanya. So, ang entry niya, commission, debit, cash receipts, debit, then credit yung accounts receivable. Okay. Tapos na. So, again, mag-example po ulit tayo hanggang April 4. April 4, 2024, may value shop paid ulit. Tapos, SI number 3 na siya. So, ano yung sales natin no April 4? Magkano yung sales is April 4 is itong 235. Then, ang service fee is itong 13. Then, accounts receivable ko is itong 222. So, ayan siya, no? So, check ulit natin kung tama yung entry. Tama naman kasi zero siya. So, cash collected natin for the day. Yan. Sabihin na natin maraming customers na yan. Ayan. So, for April 4, ang na-collect natin is ito. Si April 4. Tignan natin yung kulay. Cementing green. Ay, sorry. And April 4. Wala namang ibang April 4. Yan siya. So, customer ulit. Tignan natin. Si itong customer na to. Yan. Kayong bahala para maano nyo lang. So, ayan, no? So, magkano yung
ah, commission and transaction fee natin. So, ito siya. Commission and transaction fee is 8 pesos. 6 plus 2 is 8 pesos. So, ilalagay ko lang siya 8. Then, yung cash receipt po is 78 for that account. So, 78. Yan. So, kapag, yan, na-delete na yung mga blue na yan. Yan. 78. So, magkano yung accounts receivable natin sa kanya is 86 siya. So, parang parehas na siya. Checking natin, zero ulit. So, ayan na. Yun lang. Ano mo lang, mag-record ka lang ng sales for the day, sales for ano, tapos yung cash collected. So, tatanong nyo, paano naman yung mga sales returns? Kasi wala ko dito sa ano ko ng sales returns with sales returns. Kasi nga, di ba, hindi ko pa wala kaming sales return. So, hindi ko alam yung kung paano yung magiging reports ni Shopee dun sa sales return. So, sales returns, kunyari, nag-sales return, sales return with, with uh, na, sales return pero na-return yung product with return product siya. So, paano naman ang entry nun? So, as if ang ano niyan, kunyari, ang ano natin, kunyari, ang naging sales return natin ay itong ayan, kunyari lang naman. Sample is itong i-orange ko. Kunyari, siya yung sales return. So, na-return yung product. So, pagka ano, kunyari, na-return siya ng April 5. Hindi. April, sige, April 5. Since ang ano naman niya, April 5. So, kunyari na. Kunyari, April 5 na return yan. So, paano ang record natin yan? Since return siya, returned from customer natin siya. So, kunyari, ito yung order ID. Then, paano natin siya, sorry, fine. Paano natin siya i-record, no? So, since nakapag-record na tayo nung una, ang gagawin na lang natin is i-return natin or babaliktarin natin yung entry. So, paano ang baliktad ng entry? So, babawas tayo ng negative natin yung sales natin dyan na 105. 105 yung sales ko. Tapos, syempre, babawasan ko din yung service fee. Kasi nga, hindi ko na siya expense. Hindi, binalik na naman sa akin yung product. So, parang wala akong sales doon. Wala din siya na commission sa akin kasi nga na-return. Ayan, sorry. So, ayan, 6 pesos yung service fee. Less natin yung 6 pesos doon sa lahat ng service fee. Then, ang expected na accounts receivable ko is 99. So, wala na akong accounts receivable kasi nga na-return na sa akin yung product. So, ganyan lang siya. So, paano naman yung, kasi, di ba, nag-charge sa atin si Shopee nung sa return, nung shipping fee return. Ganun natin, shipping fee return natin is, dito ko na lang. Pero dapat sa sige. Ilagay mo siya sa CDJ. Sa cash disbursement. So, sa cash disbursement mo, para siyang ganyan. So, cash disbursement. Pero, ayan. Ano yan? So, dito, sabihin na natin cash natin na credit kasi lumabas.
Yan, sabihin na natin may sales uh, shipping fee for first shipping fee for sales return. Yan. Dapat doon yun na nilalagay ko. So, sabihin na natin ang shipping fee ng return natin is sabihin natin 38 pesos. So 38 yan. So debit yan. Kasi cash out. Yan. So paano naman 'di ba magdi-dispute tayo? So kapag nag-dispute, ano lang natin, shipping fee return dispute return na yung ano sa atin. Return shipping fee na lang. Return shipping fee. Nalagay lang natin dito na nakash receive natin yung 38. Then, yun nga lang. Shipping fee. Yan, para mawala yung record dun sa isa. Mag-offset lang. Parang binaliktad mo lang. Pero, nagkaroon lang ka lang ng debit credit dito sa CDB tsaka CRP. So, paano naman kung sales returns pero with no return product? So, same, return, kunyari, ibahin natin. Kunyari, itong yan, ang na sales return ko. So, yan, yan natin siya. So, kung na-return siya nung, kunyari, hindi siya April 6, 2024, nag-sales, nag-sales return pero walang refund lang. Sales refund lang. Sorry, sales refund lang siya. So, kung sales refund lang siya, so, sales refund from sales refund. Tapos, order ID mo na lang na ilagay is yung reference is ito. Again, for ano to ah. So, tama ba? Bakit kulay blue? Anyways. So, ayan. Orange yun ah. So, i-orange natin. Bakit blue yung nakalagay blue? Ayan. So, same naman siya na itong 105 is hindi na natin sales. Kasi hindi naman tayo binayaran. Nawawalan pa nga tayo ng sales. Then, itong 6 pesos, parang same lang siya. And the 99 pesos na accounts receivable. So, paano yan? Nawalan ako ng, wala kang return fee. Wala kang return shipping fee. Wala kang shipping fee na binayaran kay ano kasi hindi naman siya na-return. So, wala siyang bearing. So, ang problema lang, hindi na-return sa yung inventory. So, non-cash item siya. Dito siya sa may journal book papasok. So, anong pasok niyan? Kunyari, journal book mo siya, tapos, ang ano mo dyan is, anong date yun? April, April 6. April 6, 2024, ah, ide-debit natin is yung debit natin yung sales, hindi, uh, loss on sales refund siya. Ito is parang expense siya, expense account. Kasi hindi na nga ano sa atin. Then, inventory. Kasi nga, mawawalan tayo ng inventory. Yan. So, magkano na yung, kunyari, is, ang cost mo doon. Kunyari, ang cost mo doon is, kung 105 pesos yun, sabihin na natin, 70 pesos yung cost mo. Ganun siya. Debit credit. Yan siya. Ganun lang naman yung recording niya.
So, ayun yung, sorry, sabi ko si RB lang, pero nagkaroon ng cash disbursement and journal book kasi nga may mga unexpected na sales return and sales refund. So, ayun siya yung kung si RB lang. Ayan, medyo mahaba na to. So, stop ko muna yung share para dun sa, ano naman, ano ba yung pangalawa natin? Yung CRB and dun sa may sales journal na. So, kung may sales journal naman, share screen, wait lang. Ito naman yung journal book natin, tsaka yung CRB. So, paano naman ang recording kapag ang ginamit mo is journal book and the CRB? Paano ang recording niya? So, sa una muna tayo is sales invoice natin na journal 1, tapos April 2, yung sale natin, tapos ang record natin yan is ah sales, then sales yung original product price natin, then kung may sales discount, then service fee, and the accounts receivable. So, magkano yung sales is ito, ulit, yan, 171. Again, nasa option 2 na tayo ah. This is option 2. Huwag kayo malilito. Yung kanina, yung si RB lang, option 1 yun. Tapos ito, option 2. Again, option 2 to. Then, sales discount, since wala ako niyan, yan, sellers, yan, yung dalawa na yan. So, zero ko lang. Tapos yung service fee is 9 pesos. Then, accounts receivable is 162 pesos. Ganyan siya. And tama naman siya. Tapos, ilagay mo to record, SI 001. Yan siya. Tapos, April 3, record ulit ng entry before. Yan, medyo magastos lang to sa space kasi nga every ano, ganyan yung record niya. So, debit credit na ganyan. So, sales natin nung April 3 is etong 560. Then, sales discount, wala. Ito, April 3 yan. April 3, sales discount, wala. Ang service fee ko is 31. Then, accounts receivable is, ano yung accounts receivable natin? Is itong 529. Okay, okay na. So, dito sa journal book natin, nire-record yung mga non-cash related. So, ito walang related na cash, kaya ganyan siya. Pero, since April 3 is may record, ay may collection na nga tayo, itong April 3, ito, na complete time, na-record na natin siya na ganito. So, April 3, dito na tayo papasok tayo sa cash receipts book kasi nga cash receipts na ito. So, na-receive natin siya ng April 3. So, particulars, cash collected for the day. Tapos, sabihin na natin reference natin is ito. Or, kayong bahala kung magko-coding kayo ng customer, ganun. Or, okay na yung kahit walang reference, ganyan. So, magkano yung actual na cash received natin dito sa customer na to? Again, ito yung mga collection.
Yan. So, 77 yung na cash collected natin. Tapos, debit. Then, debit natin yung CNT. Itong 6 tsaka si 3. So, 9. Then, si WT, wala naman. Then, ang accounts receivable natin na credit ay itong si 86. Again, si 86 siya. Yan siya. So, ang checking natin, lahat ng debit less this credit account. So, 0. So, ibig sabihin, balance yung account natin. Again, April 4 naman, magkakaroon na naman tayo ng entry. Ang record natin dyan is, the same lang. Magpapalitan lang ito. And, ito. Sorry. Papalitan lang nito. So, magkano yung sales natin nung April 4? To, April 4 yan. 235. Then, sorry. Parang hindi kayo nag-ito. Ayan. Mali pala ako ng ano. Ayan. So, 235 yung, na natin dyan. 235 yung product price. Then, itong sales discount. Wala akong sales discount. Ito yon. Ito yung sales discount. Wala. Tapos, itong service fee. Ayan. 13. Then, 20, 222. Paano naman? Ay, sorry. Paano yung sa cash receipts natin? Cash receipts collected for the day ulit na April 4. So, since isa lang naman yung cash collected natin nung April 4, sabihin na, saan na ba yun? Ito, siya lang. So, magkano yung cash na na-receive natin? Kano yung cash receive? 78 pesos. Then, yung CNT, ito, C, tsaka T is, hindi, ito pala yun. CNT is 8 pesos. Then, ang accounts receivable na related sa kanya ay 86 pesos. Yun, kapag chinek mo, parehas lang lalabas sa kanya. Okay. So, okay na. So, paano ulit kapag may sales return? Paano kapag may sales return yung product? Pag ganun, kunyari nga, itong ano yon, ito siya. So, pagbabalik ta rin lang natin, kunyari, yan, ito pa din, pero baliktad na siya. So, yung sales natin, i-debit natin. Then, sales discount, wala naman ako niyan. Tapos, service fee is 6 pesos. Then, 99 yung accounts receivable. Ganyan lang. So, same dun sa sa CDJ kapag may ano, sa CDB kapag yung sales return na, ay yung shipping fee. Yan. Pag, ano naman, pag sales refund. So, same nung kanina. So, sabihin na natin, ito ay itong si JE. Ito naman ay si, itong si, wow. Yan. Yeah, blue. Anyway, so, yan. So, 99. Halos parehas lang sila. 105, 99. Yan.
Pero magkakaroon ka nga ng inventory loss, ay loss on refund, expenses to. Pwede mo yan i-claim na expense kung ano ka, kung itemized deduction. Pero pag 8% ka, hindi mo yan sabihin na dating 70 pesos mo yun. Kanina. Tapos, sales, ay inventory. Inventory. Yan siya. Ganyan lang siya kadali. Yan. So, yan na yung option 2. So, doon naman tayo sa option 3. Sorry, kung medyo napapahaba na. So, yun. Stop share ko muna. Is option 3 na. Ayan. This is option 3 na. Dito na tayo sa name natin. Option 3. Using your sales journal, purchase journal, CRB, tsaka CBB, tsaka JP. So, paano? Paano naman ito? Same. Um, same na tayo. So, again, wag malilito. May option 1, may option 2, may option 3. Yung una kong diniscuss is yung cash receipts only. Option 2, may entries with sales journal, ay with journal book. Ito na yung kompletong books. 6 na books to. Pero hindi ko nilagay dito yung ledger kasi yung ledger is summary lang naman. Again, option 3 na tayo. Huwag malilito. So, ito siya. Ito yung sales journal book is para siyang cash disbursement na ah para siyang columnar book, parang cash receipts book ganyan. Sorry. Medyo na ano na ako kasi mahaba na yung discussion. So, sales journal book, record ulit tayo ng sales nung April 3, April 2, 2024. So, ano yung particulars, various customers ulit, Shopee. Then, ano yung reference natin? SA001. Tapos, sales natin is itong 171. Then, ang sales discount kung meron is itong tatlo nga ulit. Ayan. Then, sales return, wala naman. Then, accounts receivable natin is 171. Yan lang yung nakalagay sa sales journal book natin. So, sales, it is equal to accounts receivable. So, paano naman yung service fee? So, service fee, lalagay natin yan sa purchase journal natin. So, ayan siya for April to 2024. So, record natin yung service fee, Shopee. So, reference sabihin natin from SI1, SI001. So, service fee natin, doon sa April 2 is 9 pesos. So, accounts payable natin is 9 pesos din. Ganyan siya. So, again, continue tayo sa April 3, 2024. So, various customer ulit. Tapos, SI natin is 2 na. Then, magkano yung sales natin is 560. 560, then 560 din dito kasi wala naman ako sales returns and sales allowance, ay sales discounts. So, again, meron din dito sa service fee. Shopee yan. Yan, from SI002 na siya. So, magkano yung service fee natin dito is 31 pesos. 31, 31. Okay na. So, dahil may collection, ay sorry, April 3 to.
Dahil may collection tayo on April 3, ito nga, ito si, ano, magre-record na tayo sa CRV. So, April 3, magre-record tayo sa CRV kasi may nakash receive tayo. April 3, so ano ang particulars niya? Cash collected for the day. So, yan. Sabihin natin from SI1 din siya, partly. Yan. Kahit anong lagay nyo dyan sa reference. So, debit is yung cash received natin, which is, sorry. So, ano yung cash received natin? Itong total amount released, 77. Tapos, CNT, 6, tsaka 3. So, 9 to. Walang CWT. Yung accounts payable natin, ano yung accounts payable natin na related dito is itong service fee. So, 5 yan. So, ang accounts receivable na related is 86 pesos. So, ganyan siya. Mali siya, di ba? Wait lang. Ang checking natin is, kasi mali yung formula. So, debit less credit. Yan. So, ayan o. Hindi, wait lang. So, may 5 pesos. So, ang total na na-cash receive ko lang is etong 77, di ba? Tapos, yung CNT ko, ito, tsaka ito. Yan. Pero kasi, naka-accounts receivable, accounts payable siya. Paano ko siya babayaran? Wait lang. Baka mali na naman yung... Ay, hindi. Mali pala. Sorry. So, sorry. So, accounts payable natin is itong 5 pesos, di ba? Hindi na natin maano tong accounts receivable na yan. So, 5 pesos yan. Tapos, ang accounts receivable natin dyan is ito, original price. Kasi, hindi na natin siya, ito, ang accounts receivable natin is debit sales and credit accounts receivable na isang buong original price natin. Okay. So, sorry. On the dot, oh, actual na recording kasi kaya medyo nalito ako. So, ayun. So, accounts receivable natin is same with the sales credit natin. So, yan. Ayan. So, April 4, nagre-record na naman tayo. So, April 4, 2024, record na naman tayo ng sales. Sales na natin ng SI number 3. So, ang SI number 3 natin is yung to. So, original price is 235. So, same siya sa accounts receivable natin, 235. Diba nakakatuwa kapag. So, April 4 na yung purchase natin, which is yung service ni Shopee. So, magkano yung service fee ni Shopee dito is 13. So, 13. So, meron na naman tayong na-receive na collection from April 4. Cash collected for today, then part from SI 002 part 3. Then, magkano yung nakash receive natin from this account is 78. 78 yung nakash receive natin. So, magkano yung CNT natin dito is itong 6 and 2. So, 8 siya.
Then, ang accounts payable natin sa kanya is yung service fee na 5 pesos. And the accounts receivable natin is 91. Ay, wait. Happy. Sure. Ayan. So, mali na naman yung formula natin dito, kaya nagganyan. So, yan, zero siya. Mali lang yung formula, kaya nagkakaganyan. So, ayan na. Paano naman, again, paano yung may sales return? Kung may sales return, so ano natin, April 5 is may sales return. So, sales return, so ang sales return natin is itong si, ay, di yan, di yan. Ito pala. Ito yung sales return natin. Then, magkano ang sales na recorded natin sa kanya is 105. Ano lang natin yan. Ganyan. Then, minus 105 din sa, ay, minus 105 din sa ating accounts receivable. Then, sa PJ natin, kailangan din natin siyang ilagay kasi nga may service fee na tayong nilagay. Pero wala na siya kasi wala na rin siyang service sa atin. So, from SI, narin, SI number 2 yun yan. Yan na lang natin ito. So, magkano yung service fee natin from that account is itong 6 pesos. So, 6 pesos, then 6 pesos. So, wala na. Pagka may yung sales return na shipping, so, kunyari 38 pesos, yan, 38, ay, sorry, 38 pesos and 38 pesos. Ret shipping, return, shipping fee. Sabihin na natin 5 to, ay, April, 5 din siya. Ayan. So, paano naman kung may sales refund lang? Refund nung April 6. Yan siya. So, ito siya. Sorry. Magkano siya? 105 din. Sorry. 105. Then, 105 din yung accounts receivable. Tapos, meron din siyang sales refund dito na sa PJ natin na ito siya eh. 6. Then, 99 din. 6. 6. Yan na. Tapos, wala tayo dyan kasi wala naman na-return na kaya walang shipping fee. Meron lang tayo sa journal book natin na sales return, to record service return natin. To record the sales return. Sales refund. So, in loss on sales refund, expense siya. Then, inventory. So, kunyari ay 70 pesos. Ayan siya. Yun. So, marami lang proseso pero halos pare-parehas lang yung entry niya na debit credit. Yun. Yun lang. So, medyo mahaba na to. So, pagpasensyahan nyo na medyo marami lang talagang options and kayong bahala kung ano yung pipiliin yung options. Option 1, option 2, or option 3. Again, iba-iba yun So, stop na natin to. So, ayun, in conclusion, so, yon record your sales and collection daily. Kung may returns, daily din. Kung may refund, record daily yan. Record your sales and collections daily para hindi kayo malito. Then, it takes a lot of time to practice. Don't pressure yourself. Maganda kung mag-excel ka muna bago ilagay sa books para walang bura-bura.
Again, kapag nagbura ka sa books, strike through lang yung word. Wag mong i-white out kasi dapat makikita pa rin yung history nung pagkabura mo. Kung bakit siya binura, ganyan. Hindi yung, kasi kapag binite out mo, magtataka sila, bakit mo to binura? May mga tinatago kapag ganun yun. So, kailangan naka-strike through lang na isa. So, adapt bookkeeping kung ano yung na-understand mo that can it na maiintindihan mo, ma-explain mo kung bakit ganun yung entry, debit, credit, bakit ganun. I-adapt mo kung ano yung gusto mo. Kung meron pang sa accountant na iba na feeling mo mas okay, go. Kung gusto mong cash basis, go. Basta maintindihan mo. Then, feel free to modify your books according to your needs. Siyempre, meron tayong VAT, meron tayong CWT, meron tayong sales return, sales discount, sales, basta ang dami. So, i-comment nyo na lang kung ano pa yung mga kailangan nyong, kung pwede ba yung ganyan, kung anong account ba yon, debit, credit, pwede kong sagutin sa comment. Kung may free time ako, yan. Your books, your rules, basta ma-explain nyo kay BIR, yan, okay na yan. Tsaka, always, huwag kakalimutan magpasa ng BIR returns. So, yun lang. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makatulong din po kayo sa amin na dumami ang subscribers. And salamat. And kung may ads, please watch and God bless. Thank you. Yun lang po. Until next time. Kung comment down below kung ano yung mga next topics na gusto nyong i-share ko.